Zamboanga. Welcome to the 7th PMC live podcast episode. And today we would like to thank all of our live viewers who joined us from the past 6 episodes that we've had. Buenos dias a todos. Akal mga tako may lunch ahora. And also kung nakelyos mga tali na di ilang mga trabaho or talya na di ilang mga kasa. Good afternoon, everyone. Yan lunch siya ba kita todo? This podcast is brought to you by Premier Medical Center and syempre, your host, Badi Zamboanga Guide. So, the past episodes has been really fulfilling for all of us because we are being able to come across different mga individuals, and whenever we see them alina mga kami no taadlakat sila kay they have really learned something from our podcast. And I think that is the real essence of our podcast, being able to come across to our patients as well as to all of the Zamboangueños and the people beyond Zamboanga who are visiting and who are having their health care also here in Zamboanga City. So for today's episode, our topic is something that is parang it is very important for parents like me as well as also to the individuals who would like to know more about this topic. So today, ang topic po natin is pediatric ophthalm pediatric yung sa ating eyes, pediatric ophthalmology as well as cataracts. So hindi natin to masyadong nadidiscuss because we think that cataract is only for those who are medyo matanda na or who are already old. But today, we will know more about pediatric cataract and ophthalmology. So for today's live segment, we are honored to have one of our guests for today, the first and only pediatric ophthalmologist at Premier Medical Center Zamboanga. She specializes in the treatment of cataracts, strabismus or ocular alignment, as well as performing microsurgical procedures and laser treatments for various eye conditions, combining precision, compassion, and innovation in every case she handles. Please welcome Dr. Stacy Sao Ong. Yan, wala bang palakpakan dyan? Yan. Na-meet ko na actually si Doc Stacy nung aming pa-tour dito sa PMC, and we got to talk to her doon sa ating eye center. So our second guest, ayan, baka pareho ko makalimutan kong may mic. Sa ating second guest naman po, we have joining her is a colleague and a partner in Premier Medical Center's Eye Center, a well-respected eye specialist. He is a proud graduate of Doctor of Medicine at the University of the Philippines College of Medicine and completed his postgraduate medical internship and went on to pursue her residency training in ophthalmology and visual sciences at the same institution. With a deep commitment to advancing eye care and vision health, pleasure welcoming Dr. Mohammad Zaid Tungopon. Ayan, apaka-good looking naman ng ating mga guests. Actually, para akong doktor ngayon sa outfit ko. Nakikidoktor. How are you, our doctors? How are you today? Kakagaling ko lang po from Holo, especially for this Fresh from for this Holo. podcast Kaya po. pala medyo mamula-mula si Doc, no? Naarawan. Bakit ako, Doc, hindi ako dumadaan sa pula stage? Violet agad. Bakit ganun? Ikaw naman, Doc, how are you? Okay naman po. Okay naman. Sanay na. Ako naman galing Flash ako. on po Ay, talaga. Joke lang. sana all. Ako naman galing akong Iloilo, Doc. Wow. Ayan. So, talaga namang it has been a great week for all of us. And now, gusto kong makalaman, Doc. So, you mentioned Holo. You're from Holo? Yes po, my father's side is from Holo. Oh. And I'm currently practicing ophthalmology in Holo and in Zamboanga as well. So, Tausug. Tausug. Ah, yes, can you ma'am. greet our Proud Tausug audience who's watching right now, Doc? Hello, assalamualaikum. Yari kami biyaon, maginang podcast di Premier Medical Center. Alhamdulillah, dungog sadya kamo. Inshallah, on kamo maput ilmo
pagbisara mo biya. Oh, diba? It's nice to hear different dialects, Doc, no? Especially that you are from what area, Doc? From Manila. Oh, 'di ba? From Manila. Tapos pagpunta sa clinic mo, iba yung dialect. Wait lang po, stop. Caption, please. So, you're originally from Manila and then? We just moved here to Zamboanga last January. Oh. This year lang. So, this is your first Christmas and New Year in Zamboanga? Yes. Oh! In a Ay. few months, Christmas na. Oo nga eh, ang bilis ng panahon. And was it really kapag tinatanong ka ba dati sa school, what would you like to be when you grow up? What is your usual answer? Actually, hindi ko yan talaga masagot dati. So, kung ano yung profession ng parents ko, parang yun din ako, like mom ko, accountant. And then, pagdating ng college, syempre, kailangan mo pumili ng Oo. course. So, parang masaya yung medtech. So, Sige. nag-medtech ka muna? So, nag-medtech ako. Oh. Tapos alaman ko, pre-med course pala to. So yan, napunta ako sa medicine kasi sumama sa mga friends na Oo, gusto diba? mag-medicine. Minsan din, kailangan mo rin talagang i-choose wisely yung friends mo because they will shape who you will be in the future. Kasi syempre tayo Yes. naman, mabilis tayong, dati sa time ko, Doc, so nursing yung in. Mm. So, out of place ako pag hindi ako nag-nursing. So, Oh. kailangan mag-nursing ako. Mm-mm. Ikaw naman, Doc, how did medicine find you? Oh! Well, initially, ang gusto ko talaga mag-artista. Eh. Ay! Joke Gusto lang. ko maging PA mo, Doc. Joke lang. Well, pag may medicine was actually my parents' dream. Oh. Then ako naman, as a good son, Ay. Yes. sabi ko, sige, I'll try it. Then nagustuhan ko rin siya. Saan ka nag-medicine, Doc? In UP Sa College UP. of Medicine. Yes pa. Did you ever think na, or dung time mo ba, meron na ba dito sa Zamboanga Na ano po? na medicine? Yes, meron. Meron na. Yeah, Pero you Ateneo. chose doon. Yes. Opo. I just tried. Tapos, Oo. but I applied din po dito sa Sa Ateneo. Ateneo. Then- Pero UP yun, Doc, syempre. Maganda ring school Nakachamba naman. lang po. Pero pag sinabi mong UP, iba. May ano talaga. May, ikaw naman, iba yung dating. Hindi, diba? pero at Wow, the end of the UP day po, yan. it's still the student. Yung med school mo is just a plus. Pero at the end of the day, yung student, kung gaano kasipag, gaano ka-determine maging doktor, and paano to take care of their future patients. Yun yung pinakamahalaga. But if you could change your profession, would you change it? And what profession would you lean on to? Artist. Teka. Hindi, ikaw. That's entertainment. Hindi, ako, nakita ko si ma'am, di magba-vlogger sana ako. Parang ano, no? Oo, Pwede rin pwede naman. lang. Kahit naman, doktor ka, pwede ka rin maging vlogger through your contents that are empowering and yung magbibigay ng knowledge. Ikaw naman, Doc, ano kaya? Actually, ako din, dream ng dad ko na magkaroon din ng doctor sa family. Kasi ako lang yung doctor sa family eh. So, Same. as a good daughter, sinunod ko yung gusto ng dad ko. Oo. Ganun actually, ganun yata talaga tayo. No? We aim to really make our parents proud. Ako, ayoko talaga ng nursing, Doc. Kaya nga ako nag-vlogging eh. Kasi hindi ko talaga siya bet as in. Pero, being that my parents wanted me to be a nurse, kasi nga daw, yung nurse yung aahon sa pamilya sa hirap. Nung time na yun, Doc, everybody was going abroad. Yes. So, speaking of abroad, did you ever see yourself going abroad as a doctor? Ako siguro parang na-consider ko for training lang. Okay. Mahirap kasi mag-practice din eh. Like, you need to take a licensure exam Oo, din marami abroad. rin, no? Mm. At saka parang babalik ka ulit from square one. Yes. Diba? So, hindi na ako natuloy. So dito, what area are you residing ngayon? Sa malapit lang Ako, sa I'm hospital? from Santa Maria. Ayun. Ikaw, Doc? Ako dito lang, sa Dito lang sa Tetuan. Tetuan. O, at least malapit lang, Doc. Kasi Yes. ngayon, medyo ang traffic natin, medyo lumilevel na sa Manila. Manila. Ayan. So we got to know our guests. Ngayon naman, we will move on to our topic, which is hindi usually tinatakel on health podcasts because parang ang iniisip kasi ng mga tao, wala namang chance na ganun. Tama ba, Doc? So what is pediatric ophthalmology? So, pediatric ophthalmology is a subspecialty of ophthalmology. No? Mhm. Minsan iniisip nila, pediatrician ako, na nag-ophthalmology.
no? But Actually, Doc. oo. So, akala nila pedia ako. So, nagko-consult sa akin ng mga pedia. Pero sabi ko, no, I'm an ophthalmologist na subspecialty ko yung pedia. So, Oh. we focus on diagnosis and Mhm. management of pediatric eye conditions Mhm. from newborn Mhm. up to adolescents. So hindi ka lang limited to just the kids. Yes, so ano pa din, no? Tumitingin pa rin ako ng adult patients. Ayun. So, mga common conditions dito, no? Mga grado, mga errors of refraction, yan yung marami ngayon. Mhm. Kasama na din yung strabismus, mga Mhm. eye movement disorders, so yung Mhm. mga may duling, may banlag, yan, kasama din yan. Kasama din yan. Doc Stacy can take care of your eyes from womb to tomb. Pag tomb na, Dok, parang hindi na, Dok. Wala na. So, ang cataract naman, what is cataract? What Or is how do cataract? we explain cataract in a way that our viewers will understand? So cataract po in a person's eye, Mhm. sa loob po meron tayong natural crystalline lens. Mhm. So when we are young, tapos we have normal eyes, yung crystalline lens natin is soft Mhm. and clear. Mhm. So as we grow old, in normal progression of the lens, as we grow old, the lens po kasi is a parang inside a capsule. Mhm. So all of the cells inside the lens will not go out of the lens kahit pa mamamatay yung cells. It Mhm. will stay in the capsule from birth until tumanda tayo. So pagtanda po natin, all of the cells na na-produce ng mata, ng lens, will stay inside. So, as we grow old, nagiging whitish po siya. Nagiging yellowish, nagiging opaque. Yun po yung nagiging cataract. So, cataract po, hindi siya like tumutubo. Okay. Our natural lens, ang nangyayari, pag pumuputi siya, nako-convert siya into cataract. That's why, when we need to remove the cataract, we also remove the natural lens of the eye. So, after we remove the cataract or the natural lens of the eye, we have to put an artificial one to replace the old The one. removed Yes. one. So, cataract removal and implantation of an artificial lens goes hand in hand. If we don't put artificial lens into your eyes after we remove the cataract, wala kang makikita because there's no lens to focus the images or the light that you see to your retina. So it's parang a prerequisite talaga. Yes. Hindi pwedeng Hindi i-omit pwede. mo yung isa. Yes, but in certain cases like pediatric cases, sometimes since bata pa, hindi talaga nilalagyan agad. So, yeah, later Malalaman discuss natin naman yan. po. So, you've mentioned cataract, no? Kasi ang mindset ng mga tao when you say cataract talaga, pang matanda siya. So, is it also possible for kids to have cataract? Yes, so it's possible, no? Kasi mayroon tayong tinatawag na congenital cataract or mga infantile cataract, meaning, pag pinanganak, like this one, no? So parang baby pa yan. Minsan, they are born with it. Or minsan, few days after, lumalabas na. So makikita yan ng parents na, yan, kulay puti siya sa gitna. Oo nga, no? May Oo. puti. So, pwede. Minsan, pwede din developmental cataract. Ibig sabihin, habang lumalaki sila during childhood, during adolescence, doon pa lang lumalabas. Oo. So, pwede siya talaga. But, meron na ba, kasi di ba dati wala pa namang mga ways to know yung mga kung anong meron yung child, even nasa womb pa siya. Now ba, meron bang way para malaman kung meron May ba siya? cataract? Hindi, no? Actually, medyo mahirap pa din Mahirap siya kasi sa malaman. eyes, eh. O, tsaka sobrang liit na lang niya, di ba? Mahirap siya makita Ayun. sa loob. Baka eventually magkaroon. Pero pwede talaga siyang makita pagkapanganak pa lang. Pagkapanganak If you pa will lang. just look closely, titignan natin ng mabuti yung mata ng baby. Kasi minsan, di ba, pag yung baby pag pinanganak, nakapikit pa, ganon, hindi masyado napapansin yun. Hanggang sa ma-discharge. Tapos pag uwi sa bahay, doon palang makikita ng parents na parang may puti. Pati minsan sasabihin sa'yo may puti.
saang part ng mata, 'di ba? Saan ba yung puti? Doon, Saan? dito, doon Kasi sa loob. may puti naman talaga sa mata, di ba? Oh. Pero unusual kapag nasa center. Pag nasa center, usually, baka yung lens yun. But sometimes, it can also be something na nasa likod pa ng lens, no? Sa loob ng mata. Kaya kailangan ma-check siya talaga ng Talaga. doktor. So, how common is cataracts on kids ba? Or on infants? So, yung sa kids, actually, hindi siya common, Mhm. no? Medyo rare siya. Pero it happens. It happens. Tapos, minsan, actually, no, dahil hindi sila aware na Mhm. parang pwede itong mangyari, na de-delay Oo. yung pagpa-check up sa clinic, no, Mhm. magpa-consult. Mhm. Parang gusto nila i-observe muna, titignan Oo. muna. Tapos pag medyo mas malaki na yung bata, tsaka nila papatignan. Oh. Oo. So, important ba yung early diagnosis of these types of conditions? So, important yon kasi ang treatment, no, is very urgent. Like, pag meron to sa isang bata, lalo sa baby, kailangan talaga siya agad So, mas mabuti tanggalin. kung yung pagkapanganak pa lang nalaman agad-agad. Yes, ginagawa natin yun. Like, if this is congenital, paglabas ng baby, nakita agad, may Oo. white, may cataract. At 4 weeks, as early as 4 weeks, pwede na natin siyang tanggalin. Oo. How young yung naging patient mo, Doc? In your Youngest ko, yan, nakagawa kami ng 4 weeks. Wow. Kasi yung patient na to, twins yan sila. Yung isa lang. Parehas sila may tig-isa. Oh, tig-isa. Parehas silang may tig-isang Pinaghatian. cataract. Oo, Pinaghatian pinaghatian. So yan, magkasunod din namin sila ginawa. Mm-mm. So yan yung youngest, no? 'Di ba actually, usually takot yung mga parents na Totoo. pa-opera lalo Yes. pag ganun kaliit. Pero kasi ang habol natin diyan yung vision nila. Like if i-delay natin kasi siya, Mhm. kawawa magsasuffer yung bata kasi hindi magde-develop ng normal yung vision niya. So pag masyadong like let's say malaki na siya tsaka ipapatanggal, hindi na maganda yung like he will lose the chance na makakita ng clear Ayun. sa sunod. So, talagang mas early, it's much better to have your kids checked. So, how early should you have your kids checked ba when it comes to sa eye? So pag wala namang na-detect na any problem, pagkapanganak, pwede at 6 months. Yan yung earliest na pwede natin i-screen yung mga babies sa clinic. Then if everything is normal, wala naman nakitang kahit anong problem, pwede naman bago mag-school, at 3 years old. 3 years old. Mm-mm. Para at least hindi siya mahirapan when he or she starts school. School, diba? oo. Kasi Ang hirap minsan, kaya. Ako kasi, Doc, medyo may pagkabulag kasi ako. Like, nalaman nung teacher ko na may sira yung mata ko kasi I would usually go sa harap talaga when I'm copying notes. mm-mm. So, sabi niya, pa-check mo nga kasi talagang nagiging hindrance kasi siya Oo. to your learning. Maraming ganyan, nahihirapan na sa Diba? school. Ayun. Tapos parang pipiliin na lang nilang umupo sa harap. Yes. Pwede naman tayo sa likod. Correct. Basta corrected. Alphabetical, Doc. Oh, tapos letter Z ka pa. De. Hirap na. So, are the cataracts ba sa children, is it preventable? Most cataracts are not preventable in children kasi lalo pag congenital to kasi usually nasa genes to or Oo. genetics. So, pag meron talaga sa family history, hindi natin siya ma-avoid. But yung isa pang pwedeng cause kasi minsan during pregnancy, pag yung mom nagkaroon ng German measles, So, kaya may, yun yung may tatanong factor namin. pala yan. Yeah, it's a factor, especially pag first trimester tayo nagkaroon yan, pwede magkaroon ng cataract yung bata. baby. Oo. Yun pala yung mga ano. Kaya kailangan talaga extra ingat tayo during pregnancy kasi nakaka-affect talaga yun sa development ng baby. So, I'm a mom, Doc, and also siguro yung mga teachers or minsan yung mga angels natin, di ba? So, what are the early signs na yung kids namin merong eye problem? Okay, so yan yung gusto natin malaman kasi hindi sila nagsasabi. Hindi. Di ba? Oo.
kahit yung iba malaki na, 8, 9 years old, hindi nagsasabi. Oo. Kung hindi pa sasabihin ng teacher. Oo. So, Teachers usually, talaga usually. Teacher kasi mas matagal pa sila sa school. Oo. So, usually makikita nila yan, gumaganito yung nagsisquint, Yes. or parang yung ginagawa nyo dati, lumalapit pa kayo sa harap. Minsan, parang meron silang parang preferential gaze, parang ganito sila tumingin, or Tumingin. pa ganyan. Meron pa ako sa pasyente dati, ganun siya tumingin. Tapos pag check namin, yes, may grado nga siya, medyo mataas. So, yung mga ganon. And also yung strabismus, yung mga misalignment sa Oo. mata, those are also possible signs na merong problem talaga, kaya nagde-deviate yung eyes. Oo. At saka minsan, no, nagiging cause yan na maging medyo lesser yung confidence ng bata, especially strabismus. Mm. Diba kasi it will be subject to bullying kasi Yes, parang totoo. ano yung mata mo, hindi Mm. pantay, diba? Yung Mm. mga ganon. So, ikaw naman, Doc, sa how or paano ba, when do they go to you? Usually. I'm a general ophthalmologist. Mhm. So I handle all cases, but in cases. complex cases, in kids, for Mhm. example, ni-refer ko kay Doc Stacy. But to me, to add din po doon sa sinabi ni Doc Stacy, no, signs na if may problem sa mata yung patients, pwede rin po kasi yung mga yung mga bata na laging nababangga, nadadapa, yung mga Yan ganon. din sasabihin So, ko sana. yun din, sometimes reason hindi clumsy yung bata. Oo. Sometimes kasi papagalitan pa ng magulang. Oo. Ang clumsy mo talaga. No. Basta Maybe, nawayon kayo. maganon, di ba? Or yung mga, for example, sa school, hindi nakikinig. Oo. Makulit na bata naglalaro lang. Yun pala kasi hindi niya nakikita si teacher. Hindi niya nakikita yung blackboard. Ayaw niya So, mag-participate. ayaw niya mag-participate. Kaya nililibang niya yung sarili niya sa ibang mga bagay. Mm. So, yeah. So, when do they come to me? Ako I can see naman all kind All of patient, naman. kahit bata. Mhm. But for complex cases or cases that needs surgical intervention na, I refer to Doc Stacy And na. we are lucky enough, no, that Premier Medical Center has Doc Stacy Yes. dito. Kasi nga, paano pag kailangan pa palang pumunta ng Manila? Kung Yes. noon, di ba? It will be additional cost, especially sa mga parents, and burden na rin siya because parang dadalhin mo pa tapos mag-absent and all, di ba? Pati mahirap mag-travel with kids. Exactly. Super relate. From Grabe, experience. from From experience. experience. Ang hirap pala Para kang may magbitbit. dalang buong bahay. Mm-mm. Kasi kailangan mo dalhin lahat. As in. So noted. Later na ako Noted. magkakakits. parang winarningan na natin si Doc. Ayaw na tuloy. Ayan. So, magkakaiba ba ang cataract sa children and sa adult? Yeah. Well, the development of cataracts in children and adults is iba. Very different. Well, not very different, but different talaga siya. As explained kanina ni Doc Stacy, mostly pag sa bata, it's congenital or developmental, no? So parang pag panganak sa kanila, their eyes is prone to have cataract na talaga. In adults naman, ganun din basically, but it takes the normal route, the normal progression of the lens of the eyes, na pag tumatanda tayo dun siya. Ilang taon yung nagsa-start ng magkaroon ng cataract? Well, at around 60 years old, almost all humans nagka-cataract. Eventually by siguro 65 to 70, all people have cataract. It depends na lang if your cataract is significant and what type of cataract you have. Sometimes may patients ako 80 na may cataract nga siya, but yung vision niya 20/20 pa rin. It means yun lang, parang yung cataract niya cloudy, but clear pa rin. So ang maapektuhan in those cases is like the contrast sensitivity, the color perception, but vision wise clear pa rin siya. In some cases din, as young as mga 40 years old, nagka-cataract na. And also in adults, if may diabetes ka, mas napapabilis
yung lalo na pag uncontrolled yung diabetes, mas napapabilis yung progression or yung formation ng cataract. Mhm. Yung Yeah. interventions as you've mentioned earlier sa infants kailangang immediate. How about sa adult? Immediate din ba ito or how does it differ? Well, cataract surgery is not emergency or urgent. Ayun. In some cases it is. Mhm. There are medical indications or na kailangan tanggalin agad yung surgery, yung cataract Cataract. through surgery. In such cases like it is already causing inflammation in the eyes or causing glaucoma, yun kailangan tanggalin as soon as possible. But in normal cataracts, in regular cataracts, you can wait it out. So, yung paglalari niya, different din pag sa infant and sa adult. Yes pa. Ayun. Yes, yung na-mention niya, yung pwede mag-cause ng inflammation. Actually, I think maraming may hindi alam or aware, 'di ba? Yes. Kaya minsan hinahayaan na lang nila, okay lang 'yan. Hinahayaan na naka-wheelchair na lang, gano'n, Yes. puting-puti na yung cataract. Hindi nila alam na kahit na iniiwan lang nila yung cataract dyan, pwede pa rin yan mag-cause ng problem. Hindi lang yung blindness, pero for example, nagka-inflammation na yung Oo. tataas yung pressure sa mata, it will cause Ayun. pain, no, very uncomfortable. Tapos pag ganun, sakit na yung Saka mata, pa. tsaka lang pupunta. So, complicated na siya. Ayun. Kaya ayaw din natin pinapatagal ng sobra, lalo pag makapal na talaga yung, or mature na yung cataract. Yeah, I also would like to add, some patients kasi sa mga matatanda, when I tell them na need na ng surgery, sometimes sinasabi nila na, Dok, hindi na, matanda na kasi rin Oo, ako. yan yung So, usual, no? matanda na rin kasi ako, Dok. Ayoko na po. Parang, so, ang sinasabi ko po doon sa mga patients ko, like, yung cataract po talaga sakit ng matanda. And matanda na nga ho kayo. Ayaw nyo pang Tapos, i-enjoy. yes, yun po. Konti na lang yung years nyo sa mundo. And you would choose na wala kayong nakikita. Exactly. Kesa sa nakikita nyo yung mukha ng mga Ng apo. apo nyo, diba? nakakapaglaro kayo. Exactly. Yung last years nyo sa buhay nyo, wala kayong nakikita, you're suffering, yun yung Exactly. I think it all naawa ko boils situations. down because natatakot sila sa surgery. Yes. Yes. Tama ba? Mm. Ayun. Kasi parang feeling nila, ay baka mamatay ako sa surgery or what. How risky ba is the surgery? Or is there a risk ba? Are there instances na namamatay or what? Well, all surgery naman po have Opo. risk, no? But what I can tell with cataract surgery, it's very minimally the risk is very minimal. As in siguro 99% of the time wala tayong problema. Yes. But Ayun. still it's a surgery. There's less than Meron 1% pa rin. Meron na mga pwedeng ganun. infection, pwedeng mag-complicate during surgery, but those are very rare. Speaking of complications and other stuff, kapag ba na tanggal na yung cataract, magre-recur ba siya? Or is there instances na nagre-recur siya? Well, to recur or magpo-form ng cataract ulit per se, hindi na. It won't, the cataract won't grow back. No? Hindi na talaga. Pero kasi, when we do cataract surgery, we remove the cataract but we leave the capsule of the lens, capsule of the cataract. Kasi doon natin ilalagay yung artificial lens. Di ba? That capsule, after surgery, can opacify or pwede siyang pumuti ulit. And yun that pamumuti can cause blurring of vision again. Pero, hindi na natin kailangan operahan yun ulit. We just need to do a 5-minute laser. Then after Ayun. that, So, clear na hindi ulit yung na vision mo. operation Yes, again. hindi So na you operation. really need to have it done. Especially nowadays na marami pong mga nagbibigay ng free cataract. Yeah. Diba? Yung mga ganun, May yung mga mga ganun. movements na ganun. Yeah, may mga missions So, na mga ganun. missions na ganun. So, I think more than the risk, it's the quality of life that you Yes. will be living after the surgery is what matters. Kaya nga naging sikat din yung mga LASIK, 'di ba? Yeah. Kasi syempre, we want to be able to see the world in HD. HD. In 4K. 8K. 8K, sorry. Ay, Masyado pala akong advance ako. low doon. expectation. 8K. iPhone 17 Pro. Ayun. So, with those things being said, ano po ba yung siguro in tausog mo na, what is your advice to
to parents and also teachers or anyone who may be seeing na merong eye problem yung kids or maybe sa adults, ganon. What is your take on that? Intausog. Intausog. Ah, in mai Isiyo sa'yo, Dok, Medyo no? may- ah pamanga-mastal iban maas sin mga bata-bata bang kakitaan nyo in mga estudyante nyo, anak niyo, ang problema ha mata, pa-check nyo na magtuy. Mas marawin ma-check ta early, deng sin late na. Babalik na ako sa Tagalog para mas maintain. Kasi, yun nga, in children po kasi, as Doc Stacy will discuss later, there's this thing that we call amblyopia. Mhm. So ibig sabihin po noon kasi in children while their body is growing, yung mata nila growing din. Mhm. It's also developing. So if wala silang makita or malabo yung nakikita nila, the development of the eye, the connection of the eye to the brain, Mhm. hindi nagde-develop. Mhm. And a time will come by mga age 18 or pag adult na sila, if hindi nag-develop yon by 18, even walang problema yung mata, but the connection between the eyes and the brain is not developed, hindi na talaga yan madidevelop once they grow old. Oo. So kahit pa anong surgery, even kahit ano pang gawin natin, hindi na talaga babalik yung paningin nila. So that's why early screening, early identification of the of eye problems in children is very important. Mm-mm. At saka parang, although meron din naman talagang mga blind, pero parang i-try mo lang yung feeling na takpan mo yung mata mo. And yun yung feeling eh. So parang of course we would like to be able to see everything that's happening and all, and be able to watch our kids grow and all. So talagang mas maganda talagang lumapit tayo sa mga professional. So how is it being diagnosed po ba? So pag 'di ba sabi mo magpa-check up. So pagkapunta ko po, how will I be assessed or my kid will be assessed para malaman kung meron ba siyang eye problem or what? Okay, so yung clinic natin no sa Mhm. third floor sa eye center. So as you can see pagpasok pa lang doon, meron tayong machine na makakapag-check screen no Mhm. kung may grado or Mhm. wala. Pero screening pa lang 'yon. Aha. So kasi pagpasok natin sa loob, we will do further examination. Mhm. Actually, ang examination sa bata mas mabusisi, mahaba, mas matagal talaga. Marami talaga tayong chine-check, no? Lalo na yung hindi pa sumusunod na bata. Oo, so isa pa 'yon. So, 'yun, we have all the equipment naman, mga device na kailangan natin para ma-examine yung kids. So, iba-iba pa yan. If for example, baby pa to, yung hindi pa kaya mag-cooperate, umupo and magbasa, meron tayong mga gamit like ophthalmoscope, retinoscope, we have that sa clinic para ma-check yung eyes nila. Like from outside up to the back of the eye hanggang sa loob. So, ma-check natin lahat yun gamit yung mga equipment namin doon. So how is it different from going to yung sa mga shop na Sa mga optical. Yes, optical. Oo. So yun, parang yun na pag-usapan Nag-iingat, natin. hindi nagme-mention ng brand, no? Oo. Hindi kasi sa optical, so usually pag grado, feeling nila may grado lang, malabo. Yes. Minsan yung iba, okay, punta tayo sa optical, tapos baka kailangan lang ng salamin. So minsan, okay, pag salamin, malinaw na, okay na sila. Okay lang naman, basta good yung vision. But sometimes yung mga optical na mismo nagre-refer ng patients, kunwari, di ba parang basehan natin 2020. So minsan, kahit anong lagay nilang lens or salamin, hindi nila makuha yung 2020. So magsususpect na sila na baka may ibang problem sa loob ng mata. So i-refer nila yan sa ophthalmologist para ma-check natin, especially yung likod ng mata. Para makita kung ano yung reason bakit ayaw yan luminaw. So yung red reflex test, ano po ba yun? So yung red reflex test, actually, parang siyang screening, no? Tulad ng sabi ko, so Wala tayong complete equipments. Oo. It's parang a fast screening. to know. Tulad na sabi ko, kahit nga sa newborn, pwede mo nang makita yan, no? Hahanapin mo lang itong red-orange na reflex sa gitna. Bakit red-orange yan, no? Kasi yung
retina, yung isang layer Mhm. sa loob ng mata natin, color orange kasi siya. So parang Oo. reflection yan. Mm. Pero ma-appreciate lang natin to pag gamit natin yung ophthalmoscope. No? Mhm. So, pag gagamit tayong mga flashlight, normally, Mhm. hindi natin ma-appreciate yan. Oo. Camera. Sometimes, nahuhuli Dun sa sa camera. camera. Kaya may Oo. mga ibang parents pupunta sa akin, papakita. Kasi Dok, pag binipicturean ko, nakita ko yung isa, Puti, yung puti, isa red. yung isa red. So, yung puti na yun, parang dito, yan, no, may puti siya. Ito, red-orange. So, parang may problem to. Ba't iba yung kulay niya? Lalo na pag sa flash. Yeah. Yes, pag may No. Usually flash. dapat red-orange siya. If Mm. puti siya, baka may problem yan. Ayun. So, 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 yun na. mm. Especially yung mga mahilig mag-picture dyan. Mm. Pag ganun parati, Yeah, ipacheck pag nyo na. nakakita kayong Gumamit ganyan, ng pa-check nyo na flashlight. agad. Oo. Pag So, nakakita kayong ganyan, magpa-check na agad. So, what are the symptoms of cataracts daw in children? So, ang cataract kasi, usually, even sa adults, wala talagang symptoms or Mhm. mafe-feel. Ang mapapansin lang nila dyan, blurred, no? Malabo Mhm. yung mata nila. So, sa adults, syempre, marunong na sila magsabi, parang malabo, magpapacheck Malabo. na sila. Pero ang bata, hindi naman nila alam, no, na Mhm. ano ba dapat yung normal na nakikita. So, wala silang nararamdaman. Kaya kailangan tayo o yung parents ang maging mas alert, no, na Mhm. makita kung meron tayong, for example, yung puti kanina dun sa picture, no, yung Mm-mm. puti dun sa gitna, pag may nakikita tayong ganun, pa-check na natin. Yung minsan yung iba, yung baby nila nakahiga, titignan nilang ganyan, parang may puti, 'di ba? Mm-mm. Maliwanag, may ilaw, parang may puti. Yan, usually nakikita lang siya, pero Oo. wala talagang nararamdaman, no, or mafe-feel para Mafe-feel. makapagsabi yung bata Especially yung na mga bata, hindi naman magsasabi kasi they usually just cry, di ba? Yung mga kung ano man or nararamdaman sasabihin nila. lang nila malabo-malabo, tapos yun na nga, magpapasukat ng grado, ayaw luminaw. Pagdating sa clinic, okay, may cataract pala siya, kaya ayaw Ayaw luminaw. luminaw. to Ayun. add din, in adults sometimes kahit clear yung vision, pero pansin mo nasisilaw ka. Kahit normal lighting, normal Mm-mm. indoor lighting, silaw ka, possible may cataract. Possible Yeah, lang naman. sensitivity to light. Sensitivity to Possible light. din, but not Possible. always. Not Oo. Okay. always. So, you mentioned about cataract and how it is critical that you do something about it at the instant na malaman. So, kailan siya dapat mag-surgery? Yung children. Sa children naman. So, sa children. So, let's start with yung sabi ko sa newborn, no? Newborn, Congenital sige. cataract. So, tulad nung sabi ko sa newborn, once na nakita nating meron, Mhm. at kapag isang mata lang, Mhm. dapat mga 4 to 6 weeks matanggal na yan, no? Mhm. Kapag bilateral, meaning both eyes Dalawa. meron, pwede mas late ng konti, pero mga 8 to 10 weeks, no? Yung reason for that kasi is, pag yung isang mata lang may cataract, syempre, ibig sabihin, isang mata lang ginagamit niya, yung mata na Mm-mm. walang cataract. So, parang lalong nahuhuli ito sa development. Oo. Kasi De-develop lang yung... kasi pine-prefer ng gamitin ito. So, lalong humihina tong Yes. kabila. Kaya dapat tanggalin talaga agad para makahabol siya. Mm-mm. So, pag both eyes, yun, mas okay lang na madili ng konti since pantay naman Pantay. sila. Pero hindi pa din pwedeng ganon katagal. So, Tulad ng super sabi delayed. ko, mga 8 to 10 weeks dapat tanggalin pa din. Usually ba, ano ba yung cause of delay? Is it the decision making of the parents? Isa na yon, parang takot silang pa-opera yung baby. Isa pa siguro yung cost, yung yun. gastos. Oo. But most of the time parang yung takot Mm-mm. sila pa-opera. But we have it here. Yes, we have it here. So, Oo. yun naman yung advantage because we already have it here. It will be lesser the cost because we are doing it in a hospital that is based in Zamboanga City. So, at least lesser na rin. So, yung taking care of the patient itself, Mhm. especially if it's a bata, no? Parang kailangan talaga meron kang iba pang mga Mm-mm. kapalitan. Mm-mm. Kasi medyo sila. Meron po ba yung parang example, after the cataract, meron bang mga patches or something? So after the cataract surgery, so medyo talaga to, no, kailangan ng regular follow-up. Mm-hmm. Kasi, like for example, may grado pa yun, no? Depende kasi sa age. Mm-hmm. Um,
yun yung isa pang difference ng pediatric sa adult cataract. Kasi 'di ba it's a developing eye. So, iba-iba din yung mga sineset nating target or goals for the patient. Like, kunwari, bata pa to, toddler, 2 Mm-mm. years old, 3 years old. So, meron pa talaga yung magiging grado after the operation. So, kahit naoperahan na sila, kailangan ma-check pa din yung refraction para mabigyan ng salamin. Kasi kahit Mhm. na may lens na yun sa loob, hindi pa din siya ganun ka-clear kasi ina-adjust natin yan. Expected kasi itong mga may cataract na Mhm. kids, pag naoperahan sila at a younger age, pag laki nila, teenager, ganun, mas prone sila na magkaroon ng mataas na grado. Nagiging mas Oh, nearsighted pa sila. yun naman. Yun yung isang hindi maiwasan. Iwasan. Ganon talaga yung development ng mata. You mentioned something about lens, doc. 'Di ba? Sabi mo kanina, yung pag sa adults, dapat it goes hand in hand. Pero, iba pag sa kids. So, required po ba yung lens for the kids or when is it not required? So tulad nung sabi ni Doc Zaid kanina, no, kailangan talaga yung lens kasi hindi makaka-focus yung mata Mhm. without it. But in babies kasi, especially yung mga less than 1 year old, hindi tayo naglalagay ng lens kasi, well, masyado pang maliit yung mata nila, Mhm. mas prone din magkaroon ng Mm. complications, tumaas yung pressure ng mata, baka magkaroon pa sila ng glaucoma. So, Mhm. we usually delay yung Mhm. paglagay ng lens, mga siguro early na yung 1, no? Pag mga 2 years old yan, mga mas safe na ganong Mm. age time maglagay. So pag wala pa silang lens sa loob ng mata, ang mangyayari niyan, naka-glasses sila na medyo Oo. makapal talaga. Ayun na Mataas yung yung mga grabe yung Yes. kapal. Or pwede rin sila mag-contact Contact Baby lens. scan. Oh, Yes, Pwede hindi sila ba baby mag... yun scan. mahirap ilagay? Mas May- madali yon ilagay ng magulang. Nang magulang. That's the challenge. That's Kung the challenge. minsan kasi yung magulang mismo takot maglagay, pero kung kaya nila, mas madali yun kasi yung glasses minsan ayaw suotin ng bata. Totoo. Oo. Although, it's really a parang talagang pahirapan. Kasi ako mismo, Doc, I usually apply kasi eye care yung eye drop Oo. sa kids ko. Hmm. So, araw-araw yun, Doc, nilalagyan ko. Ah. Talagang pahirapan kami. So, what more Oo. kung contact Contact lens, lens? 'di ba? Kaya mas madalas pinipili na lang nila mag-glasses. Oo. Although, yun na nga, ang pagiging problema rin, number one, baka mawala yung glasses. Kaya, dapat meron talagang yung Yung may strap pa, Sometimes po ganyan. may mga contact lens din that you can leave for a month sa mata. Oh, yun Hindi siya maganda. araw-araw tinatanggal. Mm. So may mga Ganun ganun. ba sa adult? Meron din po. Meron Yeah. din. Yun kasi yung ko, kasi baka makalimutan kong tanggalin, kaya hindi Mm. ako nagko-contact lens. Oh, Meron actually palang Meron din for ganon. adults. yung Mga- contact lens ng adults and ng kids, same lang naman. Same Okay. Same lang siya. Kasi yung grado lang naman yung kailangan natin doon. Pero di ba pag the higher na yung grade, mas nagiging mahal yung Oo, lalo pag contact pasadya. lens. Like for Oo. example, itong mga babies, kung aphakic, walang lens, pasadya talaga kasi sobrang taas ng grado nun. Oo. So dito ba sa atin, meron tayo? Sa clinic? Sa clinic, the contact lens? Mm-mm. Wala. Wala pa. Usually kasi, no, ako I refer sa mga optical for mga Okay. contact lens Mm-mm. prescript. Pero yung Fitting, yeah. sa glasses, we have. Eyeglasses we have. Ayun. Mm-mm. So, yun. Yun yung mga pwede nyo ma-expect dito naman po sa premiere. Pero baka malay nyo naman in the coming days, baka meron na rin. Mm-mm. Diba? Para Dahil one-stop. napag-usapan natin. Para one-stop shop na siya do. Kasi I-ready na natin. Soon. Like me, gusto kong mag-contact lens, pero nag-hesitate ako dahil nga tanggal na naman. Yung maintenance, Also, no? are there chances na magkaroon tayo dito ng LASIK? Yes. In the future, may Kasi plan. Ako, nag-inquire na ako, Dok. Tapos pupunta pa akong Manila. Baka naman magkaroon na yan dito. Dito ko Yes. na lang hihintayin. Hintayin talagang- natin. Like, Hintayin ganito, nyo po. Dok. Gaganto pa ako, Dok. Gaganto talaga ako. Ay, nanonotice mo naman. Kasi hindi ko talaga siya Yes, makita I like ng ganito. Okay. So, yun. So, yun lang. Naano ko lang. Kasi parang,
for sure, a lot of you who are watching right now, Mm. gusto rin na ma-experience yung clearer vision. Yung malayo pa nakikita mo na yung tinatext ng jowa mo. Ay, wait Mm. lang, meron siyang kulasisi. Ay, Oo. char. Actually, meron ng mga nagtatanong sa clinic ha. Oo, Para sa mga diba? kids. Kasi nga marami ng kids ngayon na mataas na yung grado. Oo. Nag-inquire na sila about LASIK. Sabi ko, bata pa po yung anak niyo. Pero sige, pag 18 na nila, pwede So na. 18 years old and above lang yun. Usually, 18. Gusto natin, no? Pag 18 na. Para at least mature na. Oo. Kasi pag bata pa, nagbabago pa. Bago pa. Oo. Ayun. So, mga nyo yan. To add din po, in some patients, mga 20 years old and above, adult patients na Mhm. hindi pa matanda, 20 years old to 40 years old, na wala pang cataract but may grade sa mata na mataas, mga 1,000, Oo. 800, 1,000. We actually can do an early lens exchange. We can remove your natural lens and replace it with an artificial lens. Like a cataract surgery rin. But on a normal lens pa. After that, yung grade ng mata mo, it can go as hindi mo na kailangan ng salamin or bababa that's lang siya nice. to around 50 to 100 or sometimes konti, mas mataas ng konti. Pero as compared to like ngayon na ang kapal-kapal ng salamin mo, mas manipis na lang. Oo. So we can actually do that din, yung early lens exchange. Oo. Kasi yung parati ko nagiging worry pag naka-eyeglass ako, pag naiyak ako, nagmo-moist siya, yung mga ganun. And then, Ba't ka naman umiiyak? iyakin kasi, iyakin kasi ako, Dok. Yung mag-usap na tayong ganyan, tapos na-share mo yung ano, parang feeling ko ako rin kasama ako doon. So, parang yun yung mga naging, kaya pag nagpa-podcast ako, hindi na lang ako nag-eyeglass kasi magaganyan-ganyan pa ako, diba? So, yun. So, how long is the recovery period when you perform surgery? May it be cataract or yung artificial lens? Ano yun? Actually, the day after, after the surgery, malabo yan because your eyes is dilated, tapos medyo due to the light during surgery from the microscope, malabo siya. But after overnight, kinabukasan, if walang problema, no swelling, no severe inflammation, 95% of the time, kinabukasan, clear na yung paningin mo. Pero meron bang mga restrictions like bawal kayong magbuhat ng mabigat? Bawal magbuhat to the point na iiri ka. Pero kung Ah. magbubuhat ka lang naman like 5 kilos, 10 kilos, no, it's not a problem. Kailangan pa bang naka-cover or No, something? goggles lang. Oh. To protect your eyes lang. Usually, goggles hanggang matulog ginagamit kasi we don't know pag tulog ka, maybe Baka maano mo. or yung katabi mo habang tulog Baka nasiko nasiko ka. oo. ka. Yun pala Tama. sinadya. Sinadya pala, no? So yun, Yeah. yun yung kasi usually yan yung mga hesitations ng mga tao. That's why they don't undergo surgery. Yeah, that's true, 'di ba? Kasi yung iba parang sobrang paghahandaan nila. Oo. Ay, sa ano na lang tayo magpa-opera kasi busy ako, ganto ganon. Oo. Pero actually, ang matrabaho lang doon after the surgery is yung pagpatak ng eye drops. Yun. Kasi medyo frequent siya. frequent. Pero yung mga usual activities, mga daily activities, pwede mo naman gawin. Speaking of eye drops, Doc, kasi, 'di ba, how often do we need eye drops ba? Or is it something that we need every day? Or depende ba siya sa estado ng eye? Yeah, it depends sa mata mo. Ah. If, for example, ngayon, very common dry eyes. Oo. So, if you have dry eyes, Or sa weather ba yan natin? well, yung based sa weather, it can be allergic conjunctivitis. Yung mga ganon, pwede rin. If, lalo na kung may known allergens ka. Mhm. But dry eyes, actually dry eyes is difficult to treat. Kala natin it's a simple disease, it's difficult to treat. Kailangan talaga like lifestyle modification, including kasama yung lifestyle modification sa management. Not only drops lang, okay ka na. Drops ka lang, you're just addressing the symptoms but you're not But you're not... addressing the root Oh, cause. yun. So, ganun ka-important yung kailangan makita ka ng doktor, ng OFTA. Does food have anything to do with ano rin? Kung may allergy ka. Pero kung wala naman, no. Okay. So, Yung kasi and also diabetes. yung mga sinasabi ng mga Marites, diba, kumain ka daw ng ng ba yun, carrots, mga ganyan, pampalinaw ng mata, yung mga ganon. Does it have a study or correlation directly with eyes? Meron ba?
Parang wala. For general health, yes. But For general. like, Oo. kakain ako ng carrots para directly sa mata ko lang. Hindi Eh, siya para ganun. expect natin luminaw. Kasi Lilinaw, minsan, lalo yes. yung mga bata Oo. na may grado, tatanungin ng mami, may gamot ba, vitamins, or patak, Mm-mm. para daw luminaw? Or, Diba? yeah. Eh, kung grado yun, kahit kumain pa tayo ng maraming carrots, Ayun Ah. naman. hindi pa di Magiging mawawala. kuneho ka lang. Ah. Diba? Kasi yun yung mga panakot ng mga nanay pag ang ulam gulay. Hoy, kumain ka niyan para hindi ka mabulag. Bulag agad. Di ba Tama pwede naman, ano? kumain ng gulay. Pero Oo. it's for general health. General Oo, health. hindi Ayun. naman niya Ma mabubulag ha, ka. alam mo na ha, pag pinipilit mo kung kumain Yun ba yan. nangyari sa'yo? Oo, parati na lang. Ayan. So, now, safe ba yung surgery? Cataract surgery, generally, whether it be infant or, di ba sabi mo nga kanina, 90% naman. Pero, ano ba yung 1%? Ano yung, para at least they are aware? So, just like in any type of surgery, there's risk of infection. Na even if we prepared lahat, Mhm. we did all the recommendations to prevent the infection, sometimes may minamalas tayo. Pero yun nga, less than Less 1% lang. Ayun. of the time nangyayari yon. And ang pinagkaiba lang, pag sa mata kasi yung infection after surgery, malala siya. As in, it's very difficult to treat. Mhm. Sometimes we need another surgery. Meron Ganun bang siya mga kalala. complications sa mata? Yung parang kuliti lang tapos nagiging... Yeah, pwede yun. Baka it started mukha siyang kuliti, pero it actually is a mass. Actually, it's a cancer. Cancer. Yeah, may mga ganun talagang sa simula, akala mo kulite, Mm-mm. tapos months na to years, hindi nawawala. Nawawala. That can be the early signs of a eyelid cancer. Oo. Can cataracts be treated without surgery? The Prayers short lang. answer Ano is yun? no. Prayers lang. No. May mga binebenta po. There are medications that are marketed na anti-cataract. But if you based it on studies, Yeah. if we do scientific research, all of them have not been proven to be effective. Yeah. Ako personally, I don't give them to my patients kasi yun nga, wala siyang effect and sayang yung pera ng Sayang yung patients. pera. Sinasabi ko sa patients, kailangan nyo na po talaga ng surgery, isahin na natin yung gastos. Mm-mm. If that's the kaysa sa papatagalin mo pa, magsasalamin ka, after few months, magpapalit ka na naman sa salamin, eventually, ooperahan ka rin. Nadoble lang gastos mo. As Correct. compared to we did it right, parang sa simula pa lang. Mm-mm. Then, yeah, mas less yung gastos din. No? Ayun. So pretty much we've covered naman yung ibang mga questions dito. So we will proceed with myth or fact. Kasi ito yung mga sabi-sabi sa mga tindahan, sa mga ano. So we will debunk. Ayan. So ipapakita nyo lang po yung fact or myth whenever I mention a statement. Para sa ating mga live viewers naman po, you can ask your questions now as we will be answering some of your questions after our myth or fact. First question. Cataracts only happen to older adults. Myth or fact? I think kung nakinig ka talaga sa podcast namin, alam mo yung sagot din, no? So mag-comment din po kayo, maki-comment kayo ng myth or fact para sa ating mga live viewers because basically all of these statements we've covered as well. Next one, cataracts are contagious. Myth or fact? Ayan. Hindi, ba yan, pag may cataract sa kabila, matatransfer ba yan sa kabila? Hindi. Pero actually, may mga nagsasabi niya. Diba? Hindi, nauna lang yung cataract sa isa, Oo. naging significant compared to the other. Ayun. More ganun. Hindi yun nakakahawa. Ayun. Hindi siya nakakahawa. Well, German measles sa cataract. Oh, Pwede. Iba naman yun. Yeah. Oo, iba naman yun. Baka daw kasi pag Yung nagtinginan measles, tayo, matransfer daw yung cataract. Char. Ayan. Only people with diabetes get cataracts. Myth or fact? Ayan. So as discussed earlier, hindi lang po diabetes ang common cause ng cataracts, but there are far more, marami pang mga iba. Ayan. Next, surgery for cataracts is dangerous and risky. Myth or fact?
Oh, 99% nga eh. Kung nakinig ka, alam mo na yan. Maki-comment ka ng myth or fact para malaman ko kung nakikinig po talaga kayo. We have 131 viewers. Hello, hello. Hello po kay Dalhana Salad, Shushu, Melanie, Evelyn. Ayan. Mamaya na kayo. Ayan. Next one. Cataracts are caused by watching TV and using your phone. Myth or fact? Oh, pwede na pong mag-cellphone. Yun ang Grado kadalasan sa na mata. panakot. Sa Oo. bata, grado sa mata yung tataas yung grado ng mata can be caused by prolonged Oo. Hindi pa rin tayo gadget safe. Oh, use. yes. Oo. But Pero not cataract, not cataract. cataract. Oo, not Mm. cataract. Pero yung sagrado, pwede talaga. So, limit pa din, Limit in pa din. kids. Ayan. Ito naman. Cataracts always causes complete blindness. Myth or fact? Ayan. So, kailan ba siya nagiging cause ng blindness? Permanent blindness. Yun nga yung like na if if it causes glaucoma. Kasi cataract can cause glaucoma and also uveitis, Mhm. yung pamamaga ng mata. Mhm. That can cause permanent blindness Ayun. if hindi addressed as soon as possible. Ayun. So, we are almost to the end of our podcast, Doc. What is your message to everyone watching right now, especially yung mga parents, healthcare workers, teachers, generally about pedia, ophthalmology, and also cataracts? Yes, Doc. Uh, my message to everyone is don't be afraid to go to your friendly ophthalmologist. Sometimes kasi yung iba natatakot na ma-diagnose. Ma-diagnose. So, mas nakakatakot po if we can't do anything about it anymore because of late detection and late diagnosis. So, kung may maramdaman kayo sa mata, go straight to your ophthalmologist and wag sa kapitbahay na hindi hindi proven yung mga pinagsasabi. Ayun. Yes, Doc. So, sa Anything akin you wanna naman, add? especially sa mga kids, no, sometimes you don't need to wait naman na may makita pa tayong problem bago Mhm. natin dalhin yung kids natin sa clinic. No, they need to have regular eye exam. So kahit na wala yung silang nararamdaman, at least kahit once a year madala natin sa clinic ipa-check kasi the earlier na ma-detect natin itong mga problems, no, mas mahahanapan natin yan ng solution and Totoo. mas ma-improve yung vision kaysa yung late na tapos wala na tayong magagawa. Correct. So before we end, doctors, we may have parents, guardians, or even yung mga young adults. How can they go to your clinics? Ano ba yung schedule or anything you wanna add to our discussion for today? So we'd like to inform, no, Mm-hmm. na everyone that here in our eye center, aside from yung mga services, yung mga na-mention natin earlier that we have, we also have mga equipment, mga diagnostics equipment. Isa na dito yung fluorescein angiography. Ayun. So, this machine, no, can it's a test to check the retina. Especially, ito ay ginagawa or nire-request para sa mga pasyente na may diabetes na medyo common siya talaga. Mm-hmm. So we have it here in Premier Medical Center. Mm-hmm. So if you are diagnosed diabetic, lang mga naka-maintenance medication, mga ilang years na, it's best to have your eyes checked. Then may kita natin if kailangan yun na mag-undergo ng test na to, we can also do it here. Mm-hmm. Yung Yeah. parang, kasi na-guest natin nung last time si Doc Pooch. Diba? So, Yan, na-mention Yeah, niya. na-mention Oo. niya rin. And also, it is partially covered by PhilHealth. Oh, Yes. okay. So, pwede po natin we can use your PhilHealth if kailangan niyo yung Kayang-kaya siya Kayang- So, magawa. wag kayong Ayan. matakot. Ayun. Yeah. Oo. So, how can they reach you here at PMC? Ano po ba yung mga schedules ninyo? Oh yes, so this is my schedule.
I have clinic on Wednesday. Actually, Wednesday to Saturday. So Wednesday morning, Thursday afternoon, and um almost the whole day ng Friday and Mm-mm. Saturday. Lalo na kasi para sa mga kids yan na Oo. dyan na may free time para Pasok. magpa-check. Oo. Mm-mm. And also to schools who would like to partner with us, you may reach the Premier Medical Center page kasi I think it's about time for us to also really be aware kasi sometimes ito yung nagiging cost ng mga yung mga sa grades ng mga Yes. students. Yes. Yung eye is really Yun talaga. important. So you can partner with Doc Stacy and Premier Medical Center. Just simply inquire sa page, baka we can come up with yung mga visits, 'di ba? Sa mga Mm-mm. schools, especially na patapos na yung first quarter yata, nag-ano na eh. Nag-awarding na. As a mom na ako kanina eh. So yun. And Doc, So you can find me here in Premier Medical Center, Eye Center, exclusively on Monday and Tuesday, 8 a.m. to 5 p.m. The rest Ayun. of the week, nasa Holo naman po ako in my clinic. Oh, that's Yes. nice, no? Yeah, since sa Holo po kasi, I'm the only ophthalmologist there po. Oh, So ayun. I divide my time between Holo and Zamboanga. So parati ka palang flying, do? Hindi na swimming. Swimming. Nagbabarko. Barko pala. Oo. Yeah, yung sugat. Ayun. So, those are their schedules po dito sa PMC. And we also have other PMC eye specialists. Kasi nga, di ba sabi, dun sa tour namin, if you noticed, meron po tayong eye center dito sa Premier Medical Center. So, it's a specialized wing for specifically for the eye. Ayan. So, ang maganda rin sa clinics natin, no, hindi nagbabanggaan yung mga tao. Kasi Maluwag. maluwag. Kahit mag-cartwheel ka pa po, yung nanay ko kasi pina-check up ko nung nakaraan. Sabi niya pa, Sina? Hindi kita kumutang kissing ya each other. Ganun talaga yung ano niya. Parang kasi minsan daw parang nag-aano na yung mga ibang. So, and also, air-conditioned, yun talaga. Plus, you don't feel like you're in a hospital setting. Kasi chill lang siya, para lang siyang hotel. Mm-mm. So, andito si Dr. J. Jumar Prescia, External Disease and Cornea Specialist. Dr. Elizabeth Giller, External Disease and Cornea Specialist as well. Si Dr. Noel Francis G. Belleza, Glaucoma Specialist. Dr. Edward Shaw, Retina Specialist. And Dr. Maijan Prescia, Retina Specialist. So, napakarami po pala nating mga specialista when it comes to the eye dito po sa Premier Medical Center. Ayan. So, thank you so much to our two doctors for joining us. At hindi pa po dyan nagtatapos dahil meron pa po tayong Fast Talk with our doctors. Akala ko TikTok Boy, na. may Ayan. iba pa pala. First question, kung hindi ka naging doktor, ano ka ngayon? For both. Honest answer is architect. Ay! Yes. Kala ko gusto mo maging contractor, do. Ay! Sorry, Doc. Yun ang Engineer pala, engineer. Hindi ba mo? Engineer pala, engineer. Yes. Yan ang nare-realize ko ngayon. Sana pala. Ako nga rin, Oo. Doc eh. Papalit na ako na nasa maling profession. Oo nga. Ikaw, Doc. Ako baka business siguro. Ayan. Mas okay ba ang hot shower or cold shower? Cold shower. For the eyes, hot or cold? Hot. Ah. Only samgyup or only rice? Rice na lang, bawal ako sa samgyup. Ako only samgyup. One health tip you live by? Health tip, exercise daily. Ako eat healthy. Ayun. Mm. Parang para sa akin yung message. Instant noodles or instant coffee? Instant noodles. Ako din, instant noodles. Mi goreng. Sabi ko ng eat healthy, tapos instant noodles. Parang hindi connect. Minsan lang Di ba yon. merong Minsan parang lang. parang myth na wag daw magdala ng pansit or anything na Pag noodles. duty, Oo, yes. toxic Kasi daw. Dami. toxic. Walk or run? Walk. Hindi na fit. Walk. Oo. Stroll. Masakit po yung tuhod. Yeah, Pasensya mahirap na sa po. tuhod natin Frolic. ngayon. Frolic. Hindi Mas pwede. gusto ko Walk frolic. lang. Ayan. Water or soft drinks? Water. Water. First thing you do in the morning? Wake up. Ako,
Check my phone. Check my phone. Ay, yes. pareho tayo. Check my phone. Check Din. my phone. Tapos, ang advice namin, huwag masyadong screen time. Ayun naman. Actually, we usually advise you things, but at the end of the day, it's still your choice. Kasi syempre, whatever you do today, you will reap in the coming years. So, nasa sa inyo pa rin yan. But thank you so much mga doctors. How was it? Hindi naman masyadong, light lang naman yung Yeah, ating light lang. podcast. So, thank you. Kinabahan ako kanina, akala ko parang oral exam. Ayan, so hindi naman to pa oral exam. So thank you so much guys for joining us. So actually nasagot naman namin yung mga questions ninyo. And sabi pa ni Ma'am Delhana, wow, very nice interview. Ayan, so na-debunk daw yung mga myth na alam nila, akala nila totoo. At least nasabi natin na it's not true. Ayan. So huwag kayong maniwala sa mga sa mga false, ano ba tawag sa mga ganyan? Mga false information sa mga Mula sa ganyan. kapitbahay. Lalo na sa mga kapitbahay, mga Sabi-sabi. marites. Make sure to rely on facts, especially yung sa mga pages like Premier Medical Center, DOH, mga ganon. And I think si Eye Center merong separate page, right? Yeah, we have a Facebook page also. PMC Zamboanga Eye Center. Ayun. You can also message there for Ayun. appointment or if you have inquiries. Ayun. So thank you so much for joining us once again. We will see you again next Saturday for another exciting topic. And thank you so much for supporting the Premier Medical Center live podcast. Have a good day. Bye. Step inside where hope begins to rise. Premier Medical Center, Zamboanga in your eyes. Healing hands, they guide the way. Every heartbeat finds a brighter day. Feel the care, it's in the air. Every moment, they're always there. Premier Medical Center, always shine, a place of love, a healing sign. Premier Medical Center, Zamboanga. We're the light, together we fight, making futures bright. White coats running through the halls, echoes of laughter breaking down the walls. Every life, every soul they mend. Premier Medical Center, where care won't end. Feel the care, it's in